Meron, kasi kaya nga ako nandito sa industry. Nandito ako sa mundong to ngayon. Dahil sa kanya. Kasi si Daddy, nag-artista rin siya dati, ganyan. So parang ako, sabi niya sa akin, magganito ka, magganyan ka. Nag-start ako magsayaw-sayaw. Tinuruan niya ako magsayaw kasi dancer siya dati sa TV, ganun. Sabi niya, gusto niyang ako na lang daw tumupad ng... Kasi matanda na siya, tapos hindi niya nagawa. Parang, syempre ako yung anak niya, ako lang anak niya. Parang ako magpatuloy daw ng pangarap na gusto niya, ganyan. Sabi ko, sige Daddy. Tapos nung namatay siya, may nagsabi sa akin na parang bumulong daw ako. So bumulong ako. Kahit di ako naniniwala doon. Bumulong ako, sabi ko, Daddy, tutuparin ko lahat ng ganito, ganyan mo, ganyan, ganyan. Kaya parang walang dahilan, walang tamang dahilan na para tumigil ako sa ginagawa ko. Bukod sa sobrang gusto ko siya para sa tatay ko. This episode is presented by What's up, my waters? And of course, welcome to my first ever talk show with Lars. So as I step out of pageantry, I think of something na mas makikilala niyo ako, mas magkakakwentuhan tayo. And this is it. Meron na akong talk show. And as we go through this talk show, marami tayong mga guests na maiimbitahan at marami tayong mga kwento ng buhay na masasaksihan. Kaya naman, dyan ka lang. Stay with me, together with Lars. So today is not just an ordinary episode because this is a special episode dahil ang guest natin ay sobrang espesyal na tao, espesyal sa puso ko. Hindi lang siya dancer, hindi lang siya singer, lahat nasa kanya na. Sabi nga ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Everyone, please welcome Matt Cruz. Nasa iyo na ang lahat, pati yung puso ko. Nasa iyo na ang lahat, minamahal kita Hello. Grabe naman yung intro mo sa akin. So, before we start this episode, ayan, dadako na tayo sa ating kauna-unahang segment, which is Daldalan with Lars. Ayun, daldal. Ba't daldalan? Daldalan. Makakanda. So, this segment, Matt, is just getting to know each other because I want to know you more. Okay. And chikahan lang about your success, how you started, and kung ano na lang mapag-usapan natin. So, are you ready? Ready, red. Let's go. Hi! Hi. Kamusta? Okay naman. Nahiya ako sa'yo. Ba't yung nahihiya? Wala, bago to sa akin eh. Parang bago. So, welcome to my studio. Welcome Yes. to With Lars. How was it? Ano masasabi mo? Okay, maganda. Masaya ako sa'yo. Masaya ako para sa'yo. So, kamusta ka naman? Okay na okay. Kasi I'm with Lars. Yeah. Ang galing mo ah. Siyempre. Ikaw, Hindi, kamusta ka? Masaya ka naman ngayon. Masaya ako kasi dream ko to, di ba, na magkaroon ng sarili kong talk show. And Parang pinag-usapan lang natin to, di ba? yes, and finally, ito na nangyayari na. And pang ilang episode ka na. So, thank you naman na pagbigyan mo ko. Oo nga, actually, late na nga eh. Kasi puno yung sked ko, siningit lang. Wow, grabe. Ganun po grabe ang schedule ng isang Matt Cruz. So, para mas marami pa po siyang bookings, ayan, kontakin niyo na po ang Star Image. Ganon. Ganon. Grabe naman, hectic ng schedule mo. Oo. Tsaka, lagi naman kayang gawa ng time pagdating sa'yo. Oh. Gawa ganun ka. So, anong gusto mong pag-usapan? Ano? Literal na ano to ah. Wala akong matanong eh. Ikaw na lang kaya host. So, iba pala talaga kapag yung ini-interview mo, parang sobrang Ano? close sa'yo, ganun. Parang nakakapanibago. So, wala akong masabi. Like, as in. Ba't mo pala naisipang mag-talk show? Ha? Eto. Ba't mo ako tinatanong? Dapat ako yung nagtatanong sa'yo. Ay, palit na kaya tayo. Sige na nga, dito ka na. Joke lang. But anyways, ayan. So, syempre, yung mga audience natin, ayan,
kilala ka na. And syempre, yung mga bago nating audience, hindi pa. So, can you tell us something about like your childhood? Ayan. So, let's start with your childhood. Ano ka ba nung bata ka? Anong klaseng bata ka ba? Bata ako. Mabait ka ba? Oo, sobra. Tsaka tahimik lang ako nung bata ako. Tsaka kasi simula pinanganak ako, since birth, magkaiwalay na talaga yung magulang ko. Yes, magkaiwalay na yung magulang ko. And okay naman sila, pero si mama talagang ayaw niya talaga sa tatay ko. So, may umabot pa nga sa point na parang ayaw ako ipakita sa side ng daddy ko, ganyan. Tapos, parang si mami, syempre, daddy ko pa rin yun. Kailangan nakasama ko, ganun, hinahanap ko pa din. So, pag pabalik-balik ako, mandalo yung Caloocan, ganun. Tapos, hiraman. Yun, kaya rin, itong dad ko naman, medyo nabitin lang ako sa kanya kasi nga, parang, ang bilis niyang kunin ni Lord, ganun. So wala na Yes, yung wala na. father mo. So how does it feel like as a bata or syempre nung medyo wala ka ng innocence, ganyan? Anong feeling like parang yung parents mo hindi magkasundo and then you have to go like from Caloocan to Mandaluyong, ganyan. Ikaw as a bata, anong dating sa'yo nun? Or anong impact nun sa'yo? Well, mahirap siya. Kasi parang nung time na yun, naguguluhan ako. Ba't di na lang kayo magbate para isang bahay na lang? Kasi pabalik-balik ako eh. Alam mo, parang bola, pinagpapasapasahan ka, ganun. So, mahirap din siya. Pero hindi ko naramdaman na wala akong tatay nung time na yun. Hindi ko naramdaman yun kasi nandyan naman siya palagi for me. And yun nga, pasapasahan ako, diba? So, ramdam ko pa din na buo pa rin kami. Pero iba pa din talaga pag magkasama. Alam mo yun? So yun, nung time na yun magulo. Tsaka mahirap. So nung bata ka, parang meron ka mga questions sa isip mo kung bakit ganon. Like, yung ibang family, buo, ganyan. May nanay, may tatay, magkasama sa isang bahay. Wala akong ganun. Wala naman. Wala akong ganun. Kasi masaya ako nun eh. Masaya pa din ako. Kahit separated yung nanay at tatay ko. Pero kasi usually, di ba, like, syempre yung mga ganyan, like, kung lumalaki ka na alam mong hindi okay yung parents mo, alam mong hiwalay, ganon. So, meron ka bang naging, like, tampo or galit sa isa sa kanila, ganon? Meron sa biological dad ko. Dun sa tatay ko. Kasi, kukwento ko ba yun? Ikaw, you just feel free. Basta may mga hindi lang okay na ginagawa yung tatay ko before. Yun. Nalaman ko yun, parang late na, ganyan. Tapos, tagal kong walang alam. So, yun, parang nagkaroon ako ng tampo. Hindi naman galit, kasi ayoko magalit sa tatay ko. Ganyan. Tapos hanggang sa isang beses na nagising ako na parang gusto kong mapatawad yung tatay ko, ganyan. Tapos nagkasakit siya. Meron kasi siyang heart enlargement. So sabi ko, di ko alam yung heart enlargement. So tinanong ko yung side ng daddy ko, ganyan. So nung na-hospital siya, nag-50-50 siya. Tapos sabi ko pa nun, nagdasal ako, sabi ko, Lord, pupuntahan ko ba yung tatay ko? Ganyan. Tapos yun na, tinawagan ako ng lola ko, kay daddy. Punta mo na, ganyan. Tapos kinausap ko pa si mama. Mapupunta ako ba si daddy, ganyan. Galit ako ganyan. Tatampo ko sa kanya. Sabi ng nanay ko, sabi niya, kailangan mo pa rin puntahan kasi tatay mo pa rin yun. So, punta ako ng ospital. Tapos, sa ospital, merong chapel doon. Pero nakita ko na siya, pinunta ko na muna siya. So, ang pangit ng itsura ng tatay ko, ang payat na hindi ko malaman kung... Tapos pumunta ako sa chapel. Tapos nagdasal ako. Sabi ko, Lord, pagalingin niyo lang po yung tatay ko. Patatawarin ko na po siya. Tapos, parang kinabukasan, okay na siya. Gumaling siya. Oo, okay na siya. Lumakas siya ulit. Tapos mas nagkaroon kami ng oras sa isa't isa. Na-enjoy pa namin hanggang sa... Kaya ako sinasabing nabitin ako kasi parang yun pa lang yung time na bumabawi kami sa isa't isa eh. Bilang anak tsaka bilang tatay. Yun. So, talagang like parang
Kasi yung mga tao minsan, pag hopeless na sila, parang wala na silang pinapaniwalaan. Mm. But when you pray, parang meron talagang gagawin si Lord na para malaman mo na ito ako, nandito ako. Just have to ask. You just have to pray sa akin. 'Di ba? Yes. So, nung nag-pass away yung dad mo, meron bang like changes sa'yo bilang isang tao? Siyempre, ilang taon ka na nung namatay siya? Last year, 22. May mga regrets ka ba na sana sinabi mo, ginawa mo pala, ganon? Meron. Kasi kaya nga ako nandito sa industry. Nandito ako sa mundong to ngayon. Dahil sa kanya. Kasi si daddy, nag-artista rin siya dati, ganyan. So parang ako, sabi niya sa akin, magganito ka, magganyan ka. Nag-start ako magsayaw-sayaw. Tinuruan niya ako magsayaw kasi dancer siya dati sa TV, ganun. Sabi niya, gusto niyang ako na lang daw tumupad ng... Kasi matanda na siya, tapos hindi niya nagawa. Parang, syempre ako yung anak niya, ako lang anak niya. Parang ako magpatuloy daw ng pangarap na gusto niya, ganyan. Sabi ko, sige daddy. Ganyan. Tapos nung namatay siya, may nagsabi sa akin na parang bumulong daw ako. So bumulong ako. Kahit di ako naniniwala doon. Bumulong ako, sabi ko, daddy, tutuparin ko lahat ng ganito, ganyan mo, ganyan, ganyan. Kaya parang walang dahilan, walang tamang dahilan na para tumigil ako sa ginagawa ko. Bukod sa sobrang gusto ko siya para sa tatay ko. Oh. So having that said, si Matt kasi started his career sa Dreammaker sa ABS-CBN. So kwentuhan mo naman kami about yung journey mo doon. Huwag na, talo. Okay lang yun kasi syempre yung mga ginawa mo doon, yun yung dahilan kung nasan ka ngayon. Syempre yun parang stepping stone mo para makilala ka, makagawa ka rin ng names sa industry. So, how was it? Ayun, nung time na pumasok ako ng Dreammaker, buhay pa si daddy ko nun. Tapos, ayun, ako ayoko talaga. Ayoko na kasi nakailang competition na ako bago Dreammaker. Parang sabi ko lagi akong talo, ganyan. Parang baka hindi para sa akin. Di ba minsan nagkakaroon tayo ng gano'n na pag ilang beses tayong natalo, ganyan, or na-reject, parang mapanginaan ka ng loob na para sa akin pa ba to, ganyan, ganyan. So, ilang beses ako lagi humingi ng sign kay Lord. Parang, every time matatalo ako, may dadating na panibagong competition na naman, ganyan. So, sali ako ng Dreammaker. Sabi ko, bahala na. Tapos, naglabas si ABS. ABS pa. Yung ABS dati kasi, pangarap ko siyang network talaga. Gusto ko makapasok kasi gusto ko talaga mag-artista. So, pumasok akong Dreammaker. Labanan siya ng, competition siya ng sayaw at saka kanta. So, sing and dance siya. Umabot ako hanggang finale. So, finalist ako. Top 9 sa Dreammaker. Ayan, so yung sinasabi mo na parang sometimes, di ba, pag lagi kang natatalo, parang doon ka napapanghinaan ng loob. Like, parang ito pa ba yung para sa akin? Or dito pa ba ako sa field na to? Ganyan. Pero, Ano yun? ano yun? Oh my gosh. Oh my gosh. Narinig na natin ang mahiwagang tunog, and that means this is the moment for the mirror, mirror on the wall. Matt, this is your last chance. So, tingnan mo yung likod mo. Meron diyang mirror, and then the production, naghagilap sila ng mga photos or videos, and just, you just need to tell us something about it. Kung ano man Okay. yung mga photos or videos na magpa-flash yan. Just Ano yan? a little backstory. Hindi ko alam, I don't know, wala akong idea Ay, kung hindi ako ano naniniwala. kinuha nila. No, wala talaga akong idea. So, let's start our mirror, mirror on the wall. Wala pa, nakakatawa naman to. Face the mirror naman talaga. This is your last chance. Ayun ang sabi sa mirror. Ano nga yung last chance mo na yun? Oy! First date natin yan. First date to, February 14. February 14. Yeah. Spotted tayo ng... Ano yan? Ang dami yan no? Nasa ano tayo nito, Trinoma. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yan at bakit sila nandyan. Na nandyan din tayo. Pero ang gwapo mo dyan, no? Yan yung first date natin yan. Yes. Nahiya pa ako niyan sobra. Ba't ka nahiya? Siyempre, first date natin. Eh. Tapos,
Parang hindi ka naman nahiya niyan. Nahiya ko niyan. Daldal mo nga niyan eh. Kailangan. Kasi nga daldalan with Lars, di ba? Ay, ang galing mo ah. Alam mo agad yung segment ah. So, yun lang naman yung ano dyan, sa photo na yan. Pero yan yung ano, dyan ako unang kinilig. Yan yung unang kilig ko. Bakit? First date. First kilig. First kilig. Next. Ayan, ako din, wala akong alam kung ano yung mga ipi-play dyan or ano mga photos Hindi ako na... naniniwala. Wala nga, hindi ko alam. Promise. Mamaya nandiyan si Talking Tom. Wala. Ito yung time na nagpirma tayo. Yan ang pinakamagandang nangyari sa career namin. Yes. When we sign up with Star Star Image. So that's the reason kung bakit tayo nagkaroon ng iba't ibang projects, Yes. iba't ibang racket. Pogi mo dyan. Pero ano ha, yung photo na yan, that's different days. Kasi mas nauna ako kaysa kay Matt na Oo nga mag-sign. pala. Pero same year, Mm. 2026. January ka, no? January ako and February. February. So thank you so much, Star Image. Ano yun? Padlock susi. Tapon padlock susi. Ikaw, ano may explanation mo dyan? Total, ikaw naman yung guest. Parang ikaw yung susi, tas ako to. Buksan mo, papasukin. Pero ikaw, Wala, parang, parang when I met you, parang hindi pa kita na-meet. Hinahanap ko pa yung susi. So when you came, parang you opened my heart and it showed the key para hindi na mabuksan. buksan mo. Papasukin ako. Pasok ka na. Pwede pa pumasok? Oo. Gara! Pasok ka lang. Anytime. Hindi, you found my heart. You locked my heart and my lock. Ano? My heart is locked and you found the key. Parang ganun yung lyrics. May ganun kanta. Wait, let's search ko after this. Next. Meron pa? Forever. Infinity. Oh, alam ko Infinity. Yes, say something about it. Tayo yun. Hindi mo na kailangan magsabi ng kung ano. Bakit? Paglabas pa lang, sabi ko, nakita ko na agad ikaw, tsaka ako yan. Tayo ba yan? Infinity forever. Naniniwala ako. Naniniwala ka? Kailangan mo maniwala kasi yun yung naririnig ka ng universe. Pag yan yung sinabi mo at nasa isip mo, mangyayari. Parang minamanifest mo. Hindi na. Ikaw mag-adjust. For the last... Ay! Wala pa. Oh my gosh! Sino yun? Kapatid mo? Sino? Yun nasa phone? Mahal ko yan. Sino yan? Mahal ko nga yan. Ba't nandyan? Ba't nandyan? Grabe naman! Sino naglagay niyan? What can you say? Ito si Kel, oh. Skill ba yan? Parang hindi ito ikaw yung, yan. Ito yung baby picture ko. Asa ka ba dyan ito? Nasa left? Ikaw yan. Hindi ako yan. Ikaw yan? No. Ito, ano pa lang ako nito, parang 5 years old. Ay, so pwede mo magtanong. Siyempre, special episode naman to, di ba? So, pwede. So, yan. That photo on the left is me. So, I transition. So, one question for Matt. Okay lang ba? Mag-agree kayo! Okay lang. Then, how was it like, show ko naman to, di ba? So, how was it like, dating a trans woman or having a relationship with a trans woman? Like, what's your POV or what? Grabe naman yung question. Parang hindi ako randa dun, ah. As a straight guy, alam mo yun, nung first meet pa lang naman natin, kasi sinabi ko na sa'yo to eh. First meet pa lang natin, alam mo yun, na parang hindi naman yun yung... I mean, alam kong trans ka, alam ko kung ano ka dati, ganyan. Parang hindi ko yun inisip, or basta nung first meet natin, alam mo yun, babae ka, ganon. Promise, swear to God, mawala man ng karir. Sabi ko, alam mo yun, babae to, ganyan. Kaya kung paano kita i-treat, ganyan, paano kita
babae talaga. Tsaka kung sa puso ko mahal kita. Kung, oo nga. Ba't katawa ka lang? Bawal na kasipin! Hoy! Wait lang. Hindi ako mahal kita. Dun sa simula nung nakita kita, mahal ko na lahat sa'yo. Wala akong pakialam sa trans na yun. Yun lang Tapusin yun. Sobrang simple lang ang sagot ko, yun na yun. Okay. Thank you. So yon, that's all for this episode. Abangan nyo pa ang more daldalan, more chikahan, and more wishes come true. Dito lang yan with Lars. Bye guys! Thank you so much. Another day, another me in my orange chair. Why orange? Simple. It symbolizes optimism, happiness, enthusiasm, and youthful connections. And that's just what I want to share. So sit back, relax, and watch every stories unfold here with Lars.